Magandang araw mga banateros worldwide. Kamusta naman ang ating mga buhay-buhay? Mga bossing, ano na nangyayari sa bayan nating pinakamamahal na ang Pilipinas? Kamusta naman po? Buhay pa ba kayo? Another day, another Burautan session with Boss Dada TV. Palakpakan. Andito na naman tayo para magbigay ng sakit ng ulo, ng sakit sa puso, ng hapdi sa almoranas, ng mga kawatan, mga demonyo santanas, magnanakaw sindikato, mga hudas, mga barabas, at mga hestas sa lipunan. Lalong-lalo na yung mga politiko na mga balat sibuyas na talaga namang gigil sa ating mga pinaggagawa. Ay, ewan ko ba kung bakit naman kasi masyado kayong mga balat sibuyas. Oo, masyadong mga balat sibuyas tumakbo-takbo kayo sa gobyerno tapos konting kibot. Mga iyakin. Ang pangit nyo kabanding. Wala kayong kakwenta-kwenta kabanding. Diyos mio. Eto nga. Mainit-init pa. Ano bang pag-uusapan natin ngayon mga bossing? Pag-uusapan natin ngayon ang mga fake news. Dahil ano na yan talagang ang Malacanang at ang Congress ay talagang nakikita mo na nagsasanib puwersa na sila para labanan daw ang fake news. Fake news, sino yung fake news? Lahat ng mga bumabatikos sa kanila, putang ina niyan, fake news. Hayop na klasifikasyon yan. Oh, hayop na klasifikasyon yan. Basta bumabatikos sa kanila, fake news yan, kalaban yan. Basta kalaban nila, kakanain nila yan, patatahimikin nila yan. O, hindi ba? O, kaya ayan, ako po, pag-uusapan nating matindi yan. Kasi hindi ba, nung nakaraan lang, itong Tricom, gustong ipatawag yung mga vloggers. O, gustong ipatawag ng Tricom yung mga vloggers para imbestigahan dahil daw pinupondohan daw ng Pogo at ng narko o ng mga drug lord itong mga vloggers. Sinong mga vloggers ito? Puta, lahat pinatawag, puros mga Duterte-leaning vloggers. O meron tayong TRO. May temporary restraining order tayo at pinasasagot po yung kamera dyan sa TRO natin. O, so ngayon, dahil medyo dumaan tayo sa tamang proseso, at hindi tayo nagpasailalim sa pambubuli, hindi tayo nagpasailalim sa pagpa-power trip, nung malalakas mag-trip sa gobyerno, ay anong ginawa nila? Nag-hire sila. Nag-hire sila ng vlogger bilang USEC sa kanilang Presidential Communications Office. Walang Diyo naman talaga Mantaki mo, ang ganda-ganda ng ang gaganda ng mga nakaposisyon dyan nun. Nagsimula kay Trixie Cruz Angeles. Tapos biglang bumagsak yung quality doon sa bagong PCO nila. Doon sa bagong PCO USEC. Tangina, nakakatawa. Tapos meron na namang siyempre banat ng banat. Ngal-ngal ng ngal-ngal, hal-hal ng hal-hal. Nagkaroon pa siya ng sitcom. Sitcom. Utay na sitcom. Hindi sitcom yung programa, boss. Dada pag sitcom, patawa yun Hindi sitcom talaga. Nagkaroon siya ng sitcom dyan yata sa kanilang istasyon, yung PTV po.
Prangkahan, parang ganun yung yung title, Anak ng Tinapay. So sinisweldohan ng taong bayan yung Yusek na yan. Oo, ang kanyang target lipulin yung mga kapwa niya vlogger. Putang ina niyan. At ang lakas ng loob magsalita ng fake news ng hinayupak na yan. Naglipa na daw ang fake news sa social media. Putang ina, dati siyang reyna ng fake news sa social media. Oo. Dati pag kinanti mo yan, kalayaan sa pagpapahayag. Pero ngayon na nasa gobyerno na siya, putang ina, siya na ngayon yung sisikil dun sa kalayaan ng pagpapahayag. Gusto nila ngayon i-regulate, mga bossing. Sa tulong ng Department of Justice, may ikipagtulungan doon Department of Justice. Sabi nga ni Yusek Claire, it's about time daw. Sabi din ni Jay Ruiz, na taga mainstream media, it's about time. It's about time na It's about time na magsara na yung mga mainstream media na yan. Wala nang tiwala sa inyo tao. At para sa kanila, yung mainstream media, doon daw kayo dapat nanonood ng mga bali-balita. Gawa ng pagka-mainstream media daw, may verification. May verification pag mainstream media. Ang dami rin fake news ang mainstream media. Ang fake news ng mainstream media, isang example, pinaka at worst traffic daw ang Davao. Tapos ang mga picture na pinakakalat ng mainstream media, Guadalupe. Guadalupe dyan sa EDSA, Anak ng Tinapay. Tapos gusto mo, magtiwala tayo sa mga ganyan. Walang hiya. Mainstream media, binabalita ba? Binabalita ba etong oral argument ng Supreme Court? Hindi. Binabalita ba ng mainstream media yung mga kabalbalan ni Bongbong? Hindi. Binabalita ba ng mainstream media etong mga pagtaas ng krimen ngayon? Hindi. Sabi pa nga nila, bumaba. Dinidiscuss ba ng mainstream media yung mga dinidiscuss natin dito? Yung mga expose natin, yung PhilHealth, yung GAA, yung Blancong Bicam. Dinidiscuss ba yan? At saka dinidiscuss ba ng mainstream media or naibalita man lang ba nila yung sandamukal na kaso ng gobyerno na ikinaso ng taong bayan sa kanila sa Supreme Court? May kasabihan nga ngayon na ito na yata ang gobyerno na pinakamaraming beses hinabla sa Supreme Court. 3 taon pa lang ang kanilang panunungkulan. Pero napakarami na nilang mga TRO, napakarami na nilang mga demanda diyan sa Supreme Court. Kaya ito naman si Menardo Guevara bilang Solicitor General at abogado ng Pilipinas, ng Bayang Pilipinas, ayun, nagkakandabaliw-baliw na. Si Menardo Guevara, hindi niya na alam kung anong sasagutin niya. Binabalita ba yan ng mainstream media? Hindi. Sino nagbabalita ng mga balita na yan? Sino pa? Edi mga vloggers. Ngayon nagagalit kayo sa mga vloggers dahil mas nanonood yung mga tao sa mga vloggers. So, ibig sabihin talaga, yung TRICOM, meron talagang meron talagang kumpas yan galing sa Malacanang. Bakit? Hindi ba ngayon lang sinasabi ni Claire at ng DOJ, SOJ na si Remulla na kailangan talaga ng i-regulate at kailangan ng gumawa pa ng mga batas o pagtibayin yung mga batas na available. Sabi nga ni Banat Bay, walang problema sa batas. Ang problema, yung nagpapatupad ng batas. Yun ang pinakamalaking problema natin. Yung implementation, yung interpretasyon. Yun ang problema kasi kumpleto na tayo ng batas pagkarami-rami na nating batas sa Pilipinas. Pero yung comprehension ng mga mambabatas na pati ng mga magpapatupad ng mga batas na yan, yung kanilang comprehension palpak.
yung kanilang interpretasyon, palpak. O paano mo ipapatupad yung batas kung palpak yung mga inaatasan para magpatupad niyan? Diba? O kamakailan lang, naibalita natin. Yung dyan sa may Comelec, yung merong isang kawang gawa at ipinakita sa Comelec how vulnerable yung system nila. Anong ginawa nila? Demanda kagad, nag-file ng disbarment, nag-file ng revocation ng license as a certified public accountant. Anak ng tinapay na yun. Hindi na lang pinakinggan. Gusto pang ipakulong. Gusto pang sirain ng buhay. O akala ko ba hackable yan? Ay, not hackable. Or unhackable yung system ninyo. Bakit nung nagpakita ng diagram si Vice Mayor candidate, bakit nataranta kayo? Hindi kayo matataranta. Bakit? Kasi nga, unhackable sabi nyo. Posible naman unhackable yan. Nahahack nga yung DICT, PNP, Comelec. Ilang beses na kayo nahack. Yung yung national ID, nahack din. There's no such thing as hackable. Pero, meron na pala silang proseso doon. May sumagot na po sa Comelec at may proseso na sila doon. Yung sinasabi ni Sir, yung kanyang diagram, yung kanyang report, oo, ganun naman daw talaga ang gagawin ng Comelec. Anong gagawin ng Comelec? O, eto ang gagawin ng Comelec, ha. O, according to Comelec, sabi nila, eto, IT expert, ethical hacker, and CPA lawyer. Patay tayo dyan. Has nothing to worry about as his suggestion to the Comelec to connect the ACM to the internet only after the printing of election returns is already the process of the upcoming elections. So sumagot na po sila, ha? Oo. According dito sa binabasa natin, yung sinasabi ni Respicio, ganun naman na pala yung gagawin nila. Bakit gusto nyo pa ipadisbar? Bakit sinasampahan nyo ng mga kung ano-ano pang kaso? Parehas naman pala kayo ng iniisip. Ba't hindi nyo na lang sinagot nung una na, Sir, hello, sir. Yung iniisip mo, iniisip din namin. Ganun po yung sistema namin. Ito, ha. The transmission of election results only begins once election returns are printed as shown in the ACM operation procedures. After printing, the system displays the generating data for CSS import message followed by the transmission menu. The ACM will then prompt, "Do you want to transmit?" At which point the modem is only connected during the transmission process, either via USB or Ethernet. If using a Starlink router, this ensures that the automated counting machine remains disconnected from the internet throughout the voting and printing process, maintaining election integrity. Check page 15 of Annex B of the Comelec Resolution 11076. Nakalagay nga yun. Okay. So maganda. Ayun naman pala yan yung maganda sa nagkakapagtanungan. Merong nagtanong, sinagot nyo, tapos na sana tayo dun. O di nagkakaintindihan tayo. Hay, tama naman pala yung sinasabi ni Sir. At tama rin at ang Comelec nag-a-adhere naman pala or konektado yung kanilang utak noong nirespisyo. So tapos na sana doon. Bakit dinimanda nyo pa? Bakit kung ano-ano pang padidisbar nyo pa? Tapos pati yung kanyang lisensya sa pagiging certified public accountant, ipare-revoke nyo pa? Bakit? Kung nagtanong siya, sumagot kayo, nagkaroon ng kapanatagan ng Pilipino, di maganda. Wala naman siyang fake news. Wala siyang fake news. Mainly, nagpakita siya ng mga diagram how
connectivity ng server at ng mga VCMs, yung kanyang diagram, yung kanyang model, pinakikita lang niya yung vulnerability ng model na yon. Hindi niya sinasabi mandadaya kayo. Pero ang sinasabi niya, baka pwedeng madaya. Kaya ito, pinapaliwanag ko. O ngayon, yung sinasabi niyang solusyon, yun din naman pala yung gagawin ng Comelec. Therefore, wala naman dapat problema. Sinagot lang dapat ng Comelec na okay na. Ganyan talaga yung gagawin namin. Please refer to Comelec Resolution, Annex B of the Comelec Resolution 11076. O di tapos. Masyado kasi kayong mga balat sibuyas. Kapag kayo'y nasisita, kayo'y gigil na gigil. Kailangan hindi po tayo ganun. Kailangan tayo po ay bilang mga pinapasahod ng taong bayan, bilang mga empleyado kayo ng gobyerno, sabi nga ni PRD, tayo lahat ay utusan ng mga Pilipino. Kung merong hinihingi sa atin ng mga Pilipino, marapat lamang na ibigay natin. Kung meron pong tinatanong, marapat lamang na sagutin natin. Pero dito sa bayan natin, kapag ka medyo nasaktan ka doon sa mga nasaktan sila sa mga sinasabi mo, kahit patanong ito, may kaso ka. So they are weaponizing the government against yung mga bumabatikos sa kanila. Hindi ba? So speaking of fake news, di ba? Speaking of fake news, pag-usapan nating mahigi itong fake news na to, pagkakaroon daw ng regulatory body. May papakita ako ng mga videos in a bit. Para mapag-usapan pa natin itong maigi. Sino ba talaga fake news? At ano ba talaga ang fake news? Pagkakaroon ng regulatory body sa social media para labanan ng fake news, pinag-aaralan ng palasyo. Again sa Amerika, niluluwagan na nila. Kasi nung panahon ni Biden, hinigpitan talaga nila. Halos wala nang kalayaan sa pagpapahayag yung mga tao. Pero ngayon, niluwagan na. And even Facebook America, tinanggal na po yung mga fact-checkers nila. Dito po sa Pilipinas, Facebook, YouTube, TikTok, meron po yung community standards, okay? May community standard dyan. Halimbawa, sa Facebook, meron na yung AI, meron yung Artificial Intelligence Verification, meron pa yung, or review, meron pa yung human auditor, which is yung verifiles dito, di ba? Di ba, konting mga ano ka lang, ang arte-arte ng Facebook, hindi ka na kagad makapag-post, comment, message. Kasi nga, pag lumabag ka sa kanilang community standards or guidelines, sigurado si baka. Either suspended ng ilang araw, linggo, buwan, or talagang totally tatanggalin na yung iyong account kapag ka ikaw ay loko-loko sa social media. Ganon din kay YouTube. Meron din si YouTube, yung sinasabi ng TRICOM na makikita ng mga kabataan, nek nyo, walang batang nanonood sa amin. Unang-una sa lahat, pag nag-upload kami ng video, we put yung check doon sa 18 and above, 17 below, X yan. So kung ang account is bata, hindi talaga makakapanood dyan. Besides, meron tayong parental guidance. Sabi nga, hindi ba, patnubay ng magulang ang kailangan. So, in order for you to make sure na yung mga anak ninyo, maayos yung pinapanooran, might as well make a rule sa inyong browsing sa computer nila. Lagyan nyo ng rule, yung pag-browse nila, or wag nyo na talagang pahawakin ng gadget yung mga minor de edad. So in terms of regulatory body, sobra-sobra naman ng regulatory body yan. Meron ng regulatory guidelines ang Facebook and YouTube, tapos gagawan pa natin ng sarili natin. Bakit? Dahil masakit yung sinasabi ng vlogger na to. Samantalang sa inyo nagsisimula yung fake news. Pakinggan natin itong balitan to. Regulation. Sa social media para labanan daw ang fake news. Wow. Pinag-aaralan na raw ang pagkakaroon ng regulatory body sa social media para malabanan ang fake news ayon sa Malacanang. Pero para sa dating opisyal ng palasyo, mismo ang pamahalaang Marcos Jr. naman daw ang pinanggagalingan ng fake news. Samantala,
kukumpirmahin ng palasyo sa DILG chief ang katotohanan tungkol sa kontrobersyal na rescue operation sa dinukot na Chinese student. Si Cresalyn Catarong sa report. Ayan ha, so makikita nyo dito sa report na ito, sa report. Nalalabanan daw ang fake news ng Malacanang. Pero tingnan ninyo, within their ranks, within sa SILG natin, DILG secretary, at saka itong Malacanang, hindi nagtutugma yung kanilang reporting. O so, pag hindi nagtugma, ano ibig sabihin nun? Yung isa mali, yung isa tama. O pwedeng parehas mali, pero ibinalita nila, ang tawag doon. O di fake news yun. O so, sino ngayon ang fake news? O, pakinggan natin to. Panahon na raw na magkaroon ng regulatory body sa social media. Ito ang inihayag ng Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz. Sinabi niyang sa movies, may nagre-regulate na kung saan saklaw ito ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ayan, katulad yan. MTRCB. O meron ganyan. So gusto niya yung social media magkaroon din ng ganyan. Or baka yung social media ay pasailalim niya rito. Yun ang siguro ang plano nila. Just to regulate and to control. Why do you need to control? Diba? Why do you need to control the voices of itong mga ano, yung free speech? Bakit nyo kailangang i-regulate? Okay, katulad niyan, nakakapagbalita naman ng mainstream media, may isa-iba kami. Kapag peke naman yung balita ng mainstream media, naglalabas ba sila ng erratum? Di ba? Kasi nga, merong sariling utak, kokote, ang mga Pilipino, kaya nilang i-challenge lahat ng pwede nilang gusto nilang i-challenge. Oo, hindi ba? Pero may nasa-sanction ba sa mga mainstream media kapag nagbalita sila ng mga ina-accurate na mga balita? Di ba? Wala naman. Tuloy-tuloy pa rin naman sila. May prangkisa pa rin naman sila. Di ba? O katulad ditong MTRCB na to. Kaya po nagkaroon ng MTRCB. Sabi nga ni Banat Bay, pinag-aralan daw niya yan nung sila'y naging member nito. Dahil din yan sa diktadurya. Ito daw MTRCB, tatak diktador daw to. Bakit? Kasi nung mga panahon ng martial law, marami sa mga aktivista na mga galit sa administrasyon ni Marcos Sr., ang nilabas nila yung kanilang mga istorya, nilabas nila yung kanilang mga saloobin through pelikula. Parang si Jose Rizal, di ba? Sinusulat niya sa kanyang No Limit Tangere, El Filibusterismo, yung pang-aabuso ng mga Espanyol. So, ganun din to si MTRCB. Binuo ito noong panahon ni Bongbong Marcos, ni Marcos Sr., binuo ito para i-filter lahat ng mga pelikula na medyo masakit ang batikos or masama ang tabas ng dila patungkol sa Malacanang. Kaya hindi na umunlad-unlad yung pelikulang Pilipino dahil sa mga ganitong regulatory body na alagpasan na tayo ng maraming bansa pagdating sa politika. Mali, pagdating sa pelikula. Hindi ba dito nakatali pa rin tayo dito sa MTRCB na to? We are still at the beg and mercy of MTRCB. So, ibig sabihin, ang MTRCB, ang bumuo niyan, isang diktador. Therefore, itong MTRCB, pwedeng galawang diktador. Tapos gusto niyong gawin yan sa free media? Gusto niyong gawin yan sa internet, World Wide Web? At gusto niyo lahat ng mga vloggers mag-register sa inyo? Para saan? Oo, bakit pa namin kailangan magpaalam sa inyo? Para lang kami ay mag-content. O edi kapag nagpaalam pa kami sa inyo, edi ano na tayo niyan? Accomplice nyo na kami o accomplice na namin kayo. O, pakinggan pa natin. RCB, gayon din ang radyo at TV. Subalit pagdating sa online, ay pinapabayaan naman daw na puro fake news ang lumalabas. Ang binanggit na halimbawa rito ng kalihim ay kapag may anunsyo ang gobyerno na walang pasok. Ang babaw! Ang niya ng fake news, inanunsyo ng palasyo, walang pasok, tapos may nagpakalat, may pasok.
So yun daw yung fake news. At dahil doon sa mga ganitong instances, kailangan po nating gumastos pa ng panibago para makapagtayo ng isang regulatory body para magpulis, magbantay sa Facebook. So pera na naman ng taong bayan yan. Anong paki nyo? Ano? Do you know how social media works? I have a computer, I have a profile in my Facebook. Then I post some personal things in Facebook, though it's public. That's for public consumption. It's not my fault kung ang pagkakaintindi mo doon sa post ko iba at iba yung pagkakaintindi ko, iba yung pagkakaintindi ng 5 kapitbahay namin. Hindi ko na kasalanan yun. Again, that is what I want to post in my wall. Sa wall ko hindi ako pupunta sa ibang wall para mangaway. Sa wall ko lang. Pupost ako tapos triggered kayo. Tapos sasabihin nyo, fake news naman yan, fake news naman yan. Pag hinanapan kayo ng datos, paano mo masasabi? Walay. So napakahirap nitong plano nila na i-regulate itong social media because sobrang lawak nito. Sobrang lawak nito. Maniwala ka, minsan nga kumakain ako ng hamburger. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Biglang may nagsasalita sa likod ko. Paglingon ko, mag-isa lang naman siya. Yung pala, binablog niya yung hamburger. Di ba? So ano yun? Yun pati yung mukbangers. Kailangan na magparehistro sa inyo. Ano gagawin niyo sa listahan? Para easy target yung mga vlogger, ganon? Hindi nyo kami mauuto. Tangina, ano na yan? Lumang tugtugin na yan. Pero may nagpakalat naman ng fake news na may pasok. Ang mga ganitong senaryo ay nagdudulot anya ng kalituhan sa mga tao kung sino ang paniniwalaan. Punto ni Ruiz, kung vlogger o social media influencer man, kailangang tanggap din ng mga ito ang kanilang responsibilidad sa publiko. Lalo na raw kung patungkol sa mga mabibigat na issue sa lipunan. Kaya sambit ang... Makikita mo naman yan sa caption Makikita mo naman yung caption kung talagang totoo yung balita. Hindi. At saka hindi naman tanga mga Pilipino. Alam naman ng mga Pilipino alin yung totoo sa hindi. Inalaw nyo ang AI sa Pilipinas. Ang daming kumakalat na mga AI. Ini-AI yung mga labi ni Pastor Kibuloy, ni Bongbong Marcos, o sino-sino pa mga politiko. Bakit hindi nyo pagbawalan yun? Kumbaga, kung pininturahan ko yung bahay ko, yung loob ng bahay ko ng green, wala kang pake. Unang-una sa lahat, bahay ko to, bakuran ko to, kahit maghilata ako dyan maghapon, magdamag sa bibabaw ng bubong namin, may paglaro ako sa aso, hindi ba, magpagulong-gulong ako sa putik, basta nandoon ako sa loob ng bahay ko, wala akong inaagrabyado, and syempre, protektado ako ng batas. Ang problema, ang problema, ganito nga ngayon, ganito nga ngayon ang mga nasa gobyerno, mga power tripper. So paano na yan? PCO chief, pinag-aaralan nila ngayon ang pagkakaroon ng regulatory body sa social media. Sa ginanap naman na press briefing sa Malacanang, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na dapat makipag-ugnayan o makipagtulungan din sa mga mambabatas sa Kongreso hinggil dito dahil sila din naman ang gagawa ng batas. Sa kabilang banday, naniniwala si Castro na napapanahon ang pagkakaroon ng regulatory body para rito. Separate na regulatory body for the social media ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan. Anong pang-aabuso? Unang-unang mga nang-aabuso yung mga mainstream media. Natatandaan ninyo, kaya ang daming mga media men, lalong-lalo na sa probinsya, namamatay. Alam nyo ba istorya dyan? Yung mga local media men, ganun ang gagawin nila. Pupunta sila doon sa isang negosyante. Tapos, hihingan nila yung negosyante. Pag hindi nagbigay sa kanila yung negosyante, sisiraan nila yung negosyo nung negosyante. Si Pastor Apollo Kibuloy, naging ano yan. Si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din. Merong isang newscaster na lumapit sa kanya. Nanghihingi ng proteksyon. Kasi daw, para daw maproteksyonan si Pastor. Sabi niya, hindi ko naman kailangan ng proteksyon. Magkaano ba yan? Basta magbigay ka ng ganitong halaga buwan-buwan para sa proteksyon mo.
Sabi ni Pastor, di ko kailangan protection. Ayoko niyan. Pas ako sa mga ganyang extortion. Ayoko niyan. O anong ginawa nung reporter na yon? Binanatan ng binanatan araw-araw si Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang mamatay siya. Hanggang namatay na lang yun. Walang ibang ginawa yun kundi banatan si Pastor Apollo Kibuloy dahil lang hindi nagbigay ng ayuda sa kanya. O, ganun din ang ginagawa ng ibang mga media men. O, so, paano mo masasabi ngayon? Na kayo lang ang malinis. Parang sinasabi mo, nanggagaling sa mga influencer yung dumi, tapos yung mga nasa mainstream media malinis. Madam, for your information, ano ka din, social media personality ka din. Bago ka naging aso bago ka maging aso ni Bongbong Marcos, ikaw ay vlogger din na nagpapahayag ng iyong opinion. At alam mo sa sarili mo na when you do that, saklaw ka nung batas sa malayang pagpapahayag, tama? So bakit ngayong nandiyadyaan ka na? Biglang kailangan na ng regulatory body sa social media para malabanan ng fake news. O, regulatory body. O, gagawa na naman kayo ng mga hearing in aid of legislation. Gagastos na naman tayo dyan. O, tas pagkatapos, anong mangyayari? O, kapag ka na-approve yan, so magtatayo ng panibagong magtatayo kayo ng regulatory body o regulatory board, di ba? Tapos anong gagawin ninyo? Di malaya nyo ng sikilin lahat ng mga vlogger. O halimbawa, ikaw lang yung gusto ko. Lahat lang mga DDS vloggers, wag i-upload yung mga system, yung mga information dito. Hindi sila pwedeng sumali dito sa dito sa ating regulatory body. Hindi natin siya bibigyan ng clearance. O di mas madali na para sa inyo na i-eliminate yung mga kalaban ninyo. Yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lehitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. At kaugnay ng fake news, maliraw ang inilabas na ulat ukol sa pagka-rescue ng Chinese student na dinukot sa Taguig City. Noong nakaraang linggo nang iniharap sa Palace Briefing. Ayan na. Speaking of fake news. So gusto nyo fake news, ayaw nyo ng fake news. Parang lahat ng nanggagaling sa inyo, matinong balita, nanggagaling sa iba, fake news. Itong isang classic example ng pagsasalita ng mga nasa gobyerno nang hindi na-verify at yung peking impormasyon yung kanilang ibinabalita. The Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya ang pambansang pulisya, partikular ang anti-kidnapping group chief na si Police Colonel Elmer Ragay, kaugnay ng nasabing usapin. Lumabas naman sa paunang investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na hindi naman daw pala nasagip ng anti-kidnapping group ang 14-year-old na foreign national. Tayo dyan. So galing mismo sa SILG natin na itong batang ito na rescue nila. Kinongratulate niya pa yung pulis. Malaman-laman, hindi pala pulis ang nakasagip dito sa mga batang ito. Sino nakasagip? Hindi alam, hindi na rin binalita ng mainstream media. Anak ng tinapay yan. So ano ngayon to? Paano to? Di ba? So sino ngayon? Kanino nanggagaling yung mga maling impormasyon? Lalong-lalo na lumalabas sa telebisyon. Lumalabas sa mga mainstream media. Yung mainstream media, hindi naman bini-verify. Kung totoo nga, basta binalita na lang. Bakit? Kasi sinabi, okay na yan. Hindi ba? Tapos ngayon, magagalit kayo sa mga vloggers. Katulad kaming banateros. Anong style namin sa pagbablog? Ako lalo. Naghahatid ba ako ng mga expose? Meron ba ako sinabi? Sabi ng aking puting kamote, ay si ganito daw at si ganyan, ay si ganito at si ganyan. Wala kaming ganun. Usually, saan kami kumukuha? Sa mga balita na. Para verified. Kami, banateros, ganun na. Ako, ganun.
Kinuha ko sa SMNI, verified. Kinukuha ko sa TV5, verified. Sabi nyo, pagka mainstream media, verified eh. Tapos anong ginagawa natin? Nagre-react tayo. Minsan, ang reaction natin doon sa sa video na pinakita natin, hindi tayo agree, madalas. Pero minsan, meron din naman na-agree tayo. Okay naman. So anong problema doon? So ako ba nag-ano na ako? Nagpi-fake news na ako? Hindi naman ako nagbabalita eh. Nagre-react lang naman ako sa balita eh. Kahit naman yung show namin sa SMNI, nagbabalita ba kami? Nagre-react na kami doon sa mga balita na naibalita na. So paano fake news? When you say fake news, meron kang pinakalat na maling balita. Pero kung nireactionan mo lang yung balita, hindi ka naghahatid ng balita, nagre-reaction ka sa balita. At kung sakaling hindi tugma yung reaction ko sa reaction mo, comprehension ko sa comprehension mo, at hindi talaga tayo magkakaintindihan dahil di ako pumapayag sa pagkakamali ko, hindi ka rin pumapayag sa pagkakamali mo, anong tawag natin doon? Di bahala na lang ang tao humusga. Di ba? Ganun naman tayo. Bahala na ang Diyos humusga. Bahala na ang tao humusga kung sinong tama sa ating dalawa. Ganun po. Sa mundo ng social media, merong nagfa-follow sa'yo, nagalit sa akin. Merong nagfa-follow sa akin, nagalit sa'yo. Ganun lang ang buhay. Makikinig sa akin yung gusto kong pakinggan. Yung ayaw makinig sa akin, diwag. Plain and simple. Sige, diretso. Taliwas ito sa umano'y maling ipinalalabas ni Remulla na may rescue operation ng anti-kidnapping group sa kaso ng estudyanteng dinukot mula pasensya na, SILG Remulla. Magaling ka. Mas magaling ka kaysa kay Abalos. Mas malayong magaling ka kay Abalos. Pero mali po yung impormasyon na binitawan ni SOJ Remulla, ni SILG Remulla. Now, question is, nag-apologize na ba si SILG Remulla? Sinabi naman ni SILG Remulla na I was fed with the wrong information. I am sorry, I apologize. This is the real story. May ganun ba? Wala. So paano na yan? Ano na? So move on na lang, ganun. So kapag kami, hindi kayo makamove on. Pero kapag yung fake news nang galing dyan sa inyo, move on agad. Si Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, ang hari ng fake news, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Ang daming pinangako, 20 pesos na kilo ng bigas, peke, fake news. Ano pa yung mga kabulastugan na pinagsasasabi niya? Napakaraming mga kabulastugan yan. Hindi na natin isa-isa, naabutin tayo 5 araw. Pero ano talaga? Palpak talaga yung pamumuno. Anong peke dun? Fake news ba yun pag sinabi kong hindi siya magaling na presidente? Fake news ba pag sinabi kong bangag siya, pinapag-drug test siya, ayaw niya? Hindi ba? So yun ang problema natin. International School sa BGC Taguig. Tugon naman ng palasyo sa isyong ito, kukumpirmahin nila kay SILG Remulla kung ano ang katotohanan dito. May ilang concerns daw kasi na baka nabigyan ng fake news si Secretary Remulla na siya namang naibahagi rin ng kalihim o nai-report sa Pangulo. As of now, kung yan po ang nababalita, titignan po natin, i-verify po natin kung ano po talaga ang katotohanan. Ganyan, Claire, ang trabaho mo. If they ask you a question and you have no answer, do not answer using your personal capacity because hindi ka binayaran sa sweldo mo para magsalita ka on your behalf or humagbigay ng opinion. Ang opinion na kailangan ng taong bayan, opinion ng Malacanang. So yung bang sinasabi mo, is that the position of Malacanang? Kaya nga tinanong siya ni Karen Davila, is that the position of Malacanang? No, ako lang to. Anak ng tinapay. So ano ka, presidente? May sarili kang rules? So ganyan, pag hindi alam ang sagot, nagkakalabo-labo na, i-confirm. Kita mo, kapag si Remulla pinag-uusapan, mabait naman pala. Confirm. Kapag ka ibang politika pinag-uusapan, mabait naman pala sumagot. Bakit? Kapag Duterte, triggered si ate. Sinabihan lang siya ni Harry Roque, Sabi lang ni Harry Roque, ang hirap talaga, sa totoo lang, mahirap ang trabaho ng spokes, lalo na ang PCO. Kasi kailangan mo talagang ibenta yung gobyerno. Which is totoo. Yun nga yung sinasabi natin na yun ang trabaho mo, Claire.
Ang trabaho mo is ibenta sa amin, yang presidente mo, magsabi ka ng mga magagandang nagawa niya sa bayang Pilipinas para mapanatag kami. Na yung pera ng taong bayan napupunta sa maayos na mga batas at maayos na mga bagay-bagay. Oh, pero bakit pag Duterte, gigil ka na kagad? Pero eto, kay Remulla, ang bait. We will seek confirmation from their office. Pwede naman pala yun eh. Pwede mo naman palang i-park yung yung question eh. Bakit sagot ka na sagot sa question? Tapos, masaklap nun, giving your personal opinion. Oh, so, what's the point na nandiyan ka pa? What's the point kung nandiyan ka pa kung yung trabaho mo, hindi mo naman nagagawa? Dito, kung ano man po ang katotohanan, manggagaling din po yan sa amin. I-confirm lang po natin kay Secretary John Vic Remulla para po mas detalye ang ating pagsagot. Yon ang sinasabi ko. O, pag mayroon kang hindi nasagot, hindi pa na pag-uusapan ng ninyong dalawa ng presidente, hindi ka dapat nagbibigay ng opinion, suggestion o kung ano man. Wala kang bilang dyan. Ang trabaho mo lang, maging parot. Ang trabaho mo lang ay maging tagapagsalita, tagapaghatid ng magandang balita kung meron man. Ilang araw ka na nakaupo dyan. Wala ka pang... Yung isa pa lang na magandang balita, yung ibinalita mo na nakalaya na tayo dun sa mababang reputasyon pagdating sa pagutang. Oh, hindi ba? Oh, ngayon may mga pinapakalat na naman kayo na fake news. Mas malaki yung nabentang ginto ni Duterte. Pero hindi nyo naman nilalagay kung bakit nagbenta ng ginto si Pangulong Duterte noong panahon niya. O dahil may pandemic tayo noon, mga tanga. Sa tingin nyo, saan kukuha ng pera si Digong? Saan kukuha ng pera si Digong? Sa Pilipinas, hindi naman huminto ang build. Hindi naman huminto ang beautification ng Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin naman kahit may COVID. O, pinambibili natin ng mga bakuna. Hindi naman lahat yan libre. Pero itinuturok sa inyo yan ng libre. O, tapos ngayon, magsasalita kayo ng ganon patungkol kay Duterte na kesyo mayaman, kesyo ganito, kesyo ganyan. Wala kayong mapapatunayan. Pwede naman palang kumpirmahin eh. Sana sa susunod, kumpirmahin mo na lang. Hindi yung basta makapagbanat ka sa mga Duterte, kota ka na. Patungkol pa rin sa fake news, una nang binigyang diin ng dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo na mismong ang kasalukuyang pamahalaan ang pinanggagalingan umano ng mga maling impormasyon. Oh, fake news talaga, fake news. O katulad niyan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw ko ng impeachment. Pero putya, kauna-unahang pumirma yung anak niya. Anong tawag dun? Di kagaguhan. Alam nyo ba, ito atin-atin na lang, huwag kayo maingay. Pero alam mo ba kung bakit hindi pumirma yung congressman na anak ni Bong Revilla? Oo, alam niyo kung bakit hindi pumirma? Kasi sinabi ni Bong Revilla, huwag kang magsasign dyan. Huwag kang pipirma dyan. Alam din ni Bong Revilla ang galawan dyan sa kamara. Ay sinabihan niyo yung anak niya na huwag kang bibigay sa abuloy nila. Huwag kang pumirma dyan. O kahit na pabudots-budots lang yun. O kahit pa paano nakakapagbigay ng mga impormasyon. Ano pa, Sal? Nelo, isa sa pinakamalaking halimbawa nito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad. Ayan, walang armas yung sumalakay. Hindi pa siya nag-apologize yan. Hindi niya pa kinokorek yung kabubuhan niya yan. Ayan, nakita nyo, papasok sa loob. O nasa loob na nga, ayan, ito, Glory Mountain to eh. O nasa loob ka na ng Glory Mountain, kita mo, naka-full battle gear ka ba? Isa lang tao hinahanap. Dami-daming balang dala. Kala mo, may kipaggera sa mga Abu Sayyaf. Walang hiya naman talaga. So sila ang unang-unang mga fake news. Sa naganap na 16-day siege ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Tingnan niyo yung ginawa nila sa KOJC. Hindi po ba? Nakita natin. Buong mundo, napanood natin. Kung paano sinalakay ng mga armadong pulis. Special SWAT teams. Armado high-powered sinalakay. In fact, may namatay pa nga at maraming nasaktan. Pero nung tinanong ang pamahalaan, tinanong si Presidente ni Marcos Jr., sabi niya,
wala namang armado doon. O hindi ba fake news yon? Pinuna rin ng dating palace official ang misleading statements ni Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin sa kontrobersyal na issue ng blank items sa BICAM report ng 2025 national budget. Lahat lumalabas yung baho nyo. Gusto nyo ng fake news? Tingnan mo meron pang sinasabi si Bongbong Marcos. Sabi ni Bongbong Marcos, lahat daw ng mga troll ay kailangan daw lipulin. Putang ina niyan, siya yung merong speech Nagpapasalamat siya dahil sa meron siyang troll farm. Meron siyang troll army. Tingnan mo, kapag nag-post ka doon sa nag-post siya ng sa kanyang Facebook at saka sa kanyang YouTube. Pag tiningnan mo yung mga comment, putang ina niyan, lahat puros walang kaibigan, dalawa kaibigan, walang muka, Chinese yung karakter, Vietnamese. Tapos nagtatagalog, ang galing mo talaga, President Marcos, ikaw na. Pero gusto niya patanggal troll farm. Gusto niya alisin yung troll farm. Putang ina, umamin siya na meron siyang troll farm. Si Maharlika na din na nagsabi na meron siyang troll farm. Nakita daw mismo ni Maharlika. Sabi ko nga sa inyo, iba ang mga binibigkas nito doon sa katotohanan. Lahat ng ibinibintang nila sa kapwa nila. Lahat, itong mga congressman na to, lahat ng ibinabato nila. Putang ina, silang may kagagawan yan. Most likely at kadalasan talaga, yung umutot at nagsabing mabantot, siya po ang may kasalanan. Siya talaga yung original na umutot. Yung mga nagsasabi na magnanakaw ka, ayan tingnan mo, kapag tinuro kita magnanakaw ka, nakita mo isa lang yung nakaturo sa kanya pero 3 daliri yung nakaturo sa sarili mo. Magnanakaw ka, ayan itong 3 to nakaturo sa'yo. So habang nagtuturo ka sa iba nang wala kang ebidensya, ikaw yung may kagagawan karaniwan. Fake news. Anong sabi ng gobyerno? Yan, CES. Sinundan ni Presidente Marcos Jr. Wala namang blanco Tingnan ninyo yung batas, General Appropriations Act. Fake news yun. Wala daw blanco. Sabi ni Cheese, wala. Sabi ng ibang congressman, meron. Sabi ni Bato, meron. Sabi ni Amy, meron. So ano talaga? Fake news. Ano pa? Ano pa? Bibigyan ko pa kayo. Nang konti pang patungkol dyan sa fake news. Ito naman. Wait. Ito. Ayan. Asan na ba yun? Nawala na. Ito. Saan na yun? Ayan, ito pala, sorry. Ito na ipakikita ko sa inyo to. Si Jay Ruiz, yan po yung yung bagong PCO. Meron po kasing bali-balita tungkol sa kanya na siya daw po ay nag-divest. Hindi. Siya daw po ay investor sa isang kumpanya. Siya nga daw po yung may-ari. Nangungontrata daw yun. May pera daw ng gobyerno na dumadaan sa kanyang opisina and so on and so forth. Yun yung kumakalat. Siyempre, magagaling yung mga DDS talaga, magagaling maghalukay yan. Minsan nga, yung pang mga nakadikit sa mga to, yung pang nagbibigay ng informasyon sa mga DDS ano yan? Siya presidente ng ganito, siya presidente ng ganyan. Tapos kumita pa dyan, si ganito, kumita yan ng ganito. Yung kumpanya niyan, may kontrata sa gobyerno. So, kung may kumpanya ka, may kontrata sa gobyerno, conflict of interest yan, di ba? Katulad halimbawa, noong Department of Agriculture Secretary, meron din siyang mga business na related sa agriculture. Anong ginawa ng Agriculture Secretary? Nag-divest. Umalis na po siya doon sa kanyang kumpanya. Tama, di ba? Pero ito, iba naman ang istorya ni Jay Ruiz. Ang sinasabi ni Jay Ruiz ay wala daw katotohanan yan, fake news yan. Hindi totoo yan, hindi ako naging miyembro niyan, blah blah blah, and so on and so forth. Sige, pakinggan natin si Jay Ruiz. Malabas na information regarding doon sa DG8, yung angulo ng merong interest, conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay. Let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una,
I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. Oh, hindi daw Hindi daw siya owner. O, sige. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG 8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po'y nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital. Never owned a single share, Never owned a single share. Para lang siyang spokesperson. So maliwanag po yan. Ang ikinalulungkot ko lang dito po ay, alam mo, napakabigat po ng akusasyon. Ito nga yun nandito siya. Sabing ganun dito, parang tumama sa loto. J. Ruiz Company bags 206 million contracts from PCSO. Oy. Totoo yan, hindi? Walang byline, walang pangalan kung sinong sumulat nito. Oh, wait mo lang. Ay, wag mo nga hamunin. Sabi ko nga sa inyo. Wag nyo nga hamunin ang talino ng mga magagaling kumalkal na mga DDS. Yan yung qualities na wala yung mga vloggers ni Bongbong. Pinaglihi sa bulbul na buhol-buhol yung mga yun Ang tatanga ng mga yun, promise. Walang kapasidad yung mga yun mag-research, mag-analyze. Wala talaga. Pero pag sila sasrugando sa asot ang kumilos, putang ina niyan. Sigurado ako pati balon-balunan nyo lalabas. O, kita mo nga yung mga yung mga congressman, di ba? Na-audit sila ng di oras, picture pa lang yun. Na-audit na yung mga buhay nila O, ang dami naglabasan na kagad ng mga picture na yung mga mamahalin na mga gamit nila samantalang magkano lang ang sweldo nila Dati nagta-tricycle lang, biglang nagkaroon ng artista man O, di ba? Ganyan kagagaling yung mga researchers ng mga DDS. Wait ka lang, sir. Wait mo lang. Oo. Diba? Online site. Walang pangalan. Iba pa. May mga nag-carry pa ng iba. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag ng biging Presidential Communications Office Secretary. Bakit? Ay upang labanan ang fake news. Oy. Upang labanan ang fake news. Kaya daw siya nandiyan dyan upang labanan ang fake news. O, eto. Siguro bago tayo magwakas, ipakita natin. Ipakita natin yung sinabi ni Claire Castro. Ayan, Sabi niya, PCO Secretary J. Ruiz is in the process of divesting from his businesses following his appointment as communication chief. Kasi nga, ang tinanong nga dito is etong kumpanya na ito. Hindi lang specific na binanggit dito sa dito sa post na to o sa statement na to na yung business na yun yung magic whatever na yan. O kung ano man yung business na tinatanong sa kanya yung nirelease ni politiko. Pero ang sinasabi nito na nag-divest na siya. Sinasabi nitong PCO chief natin o secretary natin na hindi daw siya, hindi daw siya kailanman nagmay-ari. Pero according naman dito sa statement na ito ni Claire Castro, nag-divest na siya sa kanyang mga negosyo. At meron daw siyang 60 days to divest to avoid potential conflict of interest. Paano ka magda-divest kung hindi ka membro niyan? Kung hindi ka may-ari or wala kang shares, paano ka magda-divest? Ngayon naman, kung gusto mo labanan ng fake news, eto,
Ito mismo, galing mismo kay Claire. Sabi niya, nagda-divest ka daw. Hindi ka naman member niyan. Hindi ka naman, shareholders. Hindi ka naman may-ari niyan. So saan ka nagda-divest? Yun. So, kayo nang bahalang, humusga ngayon. Sino ang nagsasabi ng totoo? Kasi ayan, sabi ni Claire, divesting. Sabi ni Jay Ruiz, ayan, hindi daw siya, was not an incorporator of Digital 8. So, paano kang nagda-divest kung hindi ka incorporator? So, mag-usap kayong dalawa ni Claire. At sabihin mo si Claire, wag basta-basta kasi maglalabas ng mga opinion na hindi naman importante. Kaya tuloy na kaya tuloy siya ay nababansagang doble kara. Noon galit na galit sa mga Marcos, ngayon naman pinagtatanggol yung mga Marcos. Ipapaalala ko sa inyo yung kanyang napakagandang video. Ang tingin niya kay Bongbong, mahina ang utak. I-analyze nga natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba. At wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Diba? Ang nakakataka part na ganito. Nagtaka. I-analyze nga natin si PBBM. Anong ito na pwedeng gawin? Diba? Ang nakakataka part na ganito. Ayan, nagtaka. Ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos? Ilan na advisor? Ilan na rin ang spokesperson niya ngayon? Ang dami na, dumagdag ka pa. Maliban sa mga sekretaris niya. Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ang dami mong advisor, tapos may sekretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Di ba? Pagka madami ka daw advisor, ibig sabihin wala kang alam. Anong tawag sa kanya pag masyado siyang madaming mga spokesperson? Ibig ba sabihin wala siyang bayag? Hindi ba? So kayo na ang bahalang humusga. Sabi ko nga siguro before nyong tingnan yung labas ng bakuran nyo, tingnan nyo muna yung loob ng bakuran nyo. Linisin nyo muna yung loob ng bakuran ninyo patungkol sa paghahatid ng mga peking balita. Putay na. Si Bongbong panay ang report. Ang ganda raw ng Pilipinas. Flood control project, 5,500. Kinaumagahan, bumaha. Yan ang mga fake news. Yan ang katarantaduang mga fake news talaga na ginagawa ng maganda ekonomiya, mababa ang crime rate. Ang yan ang fake news. Yan yung dapat na nililinis nyo muna. Kayo. Mag-meeting kayo, ayusin nyo muna yung mga sarili ninyo, siguraduhin nyo wala kayong mga basurang itinatago kasi lalabas yan. Mag-ingat kayo, napakagaling ng mga Dutertistas na magkalkal ng mga baho ng mga nagmamalinis. Hindi ba? Ingat lang kasi mas lalo pang lalabas yung mga baho nyo in the future. Huwag nyo nga hamunin yung mga magagaling na mga investigative vloggerist natin. So sana may natutunan kayo dito. Lahat ng fake news, okay tayo dyan. Dapat talaga hindi natin tinatangkilik ang fake news. Pero siguro ang pinakamaganda na suggestion ng PCO, kesa sabihin nyo na kayo yung malinis, yung hindi kaanib ninyo madumi, fake news peddler, mas maganda siguro ganito. Napakaraming mga tao ang nag-social media ngayon. Be a responsible social media user.
Be a responsible poster. Make sure that when you post something sa social media, make sure it is verified by you, na talagang inaral mo yun, na talagang sa puso at isip mo, pinaniniwalaan mo yun, at walang bahid ng black propaganda yun. So, lahat ng mga pinapanooran nyo sa social media, vloggers, kailangan i-ano po ninyo, i-challenge ninyo yung kanilang mga sinasabi. Kung mali, you call them out. Kung tama, and then palakpakan nyo. Di ba yan naman ang lagi sinasabi ni Boss Dada sa inyo? Na hindi lahat ng sinasabi ko tama. Madaldal lang ako, madami akong sinasabi. And because I want to entertain you, may mga pagkakataon siguro na nakakapagsalita ako dito ng impulsive. Ng mga dahil sa aking impulse nakakapagsalita ako ng mga bagay na hindi ako sigurado. But again, I am trying to entertain you. If I am wrong, then you can correct me. If I am right, and then everybody happy. So ganun din sa mga balita, sa TV, even sa television. Make sure na you challenge etong mga napapanood nyo sa television. Totoo ba to? Bakit parang kaliwa lang yung binabalita, walang kanan? Bakit parang isang side lang yung pinakikinggan, wala yung kabila? Patas ba? Nasa tao yan. Nasa tao ang magsasabi kung ito ba ay para sa kanya peke, ito ba ay para sa kanya totoo. Nasa kapasidad yan ng mga Pilipino. Huwag kayong maging diktador. Nadidiktahan nyo yung mga tao kung kanino lang sila dapat makinig, manood. Dahil napakalaki po ng galaxy ng social media. Napakarami pong nagko-content. Hindi nyo po kayang lipulin lahat ng mga nagko-content dyan. Oo, maniwala kayo sa hindi. Kung gusto nyong busalan lahat ng mga bumabatikos sa inyo, hindi nyo po kayang gawin yan sa lifetime ninyo. Panahon pa po ng unang matatagal ng mga media personalities, uso na po yung pinatatahimik, yung malayang pagpapahayag. Lahat po ng nagtry na patahimikin ng mga tao, lahat po yan hindi nag-succeed. Hanggang ngayon po ay meron pa rin po tayong malayang pagpapahayag. Bagamat mahigpit na po ang regulasyon ngayon at mahigpit na po ang masyado ng balat sibuyas ang mga tao ngayon, i-enjoy pa rin natin yung ating kalayahan sa pagpapahayag. So yung sinasabi ni VP Sara, I also encourage Filipinos na if you don't feel happy, if you are in dismay sa mga nangyayari ngayon, you can speak up. Kayang-kaya nyo yung gawin. Kasi po, kayo ay may malaya, may kalayaan, may karapatan na magpahayag ng inyong mga saloobin. Yan po ang karapatan mo na hindi kayang kunin kahit nino man. So thank you very much sa lahat ng mga nanonood. Mabuhay kayo. Salamat sa mga nag-like at nag-share. Oy, mag-ano kayo ha? Mag-subscribe kayo yung mga nanonood dito na hindi pa nakaka-subscribe. Please subscribe to this channel and like and share na din. At syempre maraming salamat sa mga nagsusuper thanks. Yan po yung mga nagbibigay po ng kanilang blessings at na-appreciate nila yung ating katarantaduhan dito sa social media. Again, kita-kita po tayo ulit. Hanggang sa muli, mabuhay kayong lahat. Tiwala lang para sa Diyos at Pilipinas natin mahal. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, wala
mabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit